Magandang hapon po. Andito tayo para pagnilayan ang Gospel ni St. John, chapter 20, verses 19 to 31. Lagi natin naririnig, to see is to believe. Di ba? Tama ba? To see is to believe. Pag hindi mo nakita, hindi ka maniniwala. At ito yung nangyari kay Tomas. Kasi wala siya doon nung nagpakita ang Panginoon. Hindi siya naniniwala. Ito nga pala yung yung pinakita sa atin ng Panginoon, paano ba ang magiging buhay natin pagkatapos nitong buhay na to? Nakakapasok sa pinto na hindi binubuksan. From place to place, nakakalipat. So, ganyan po, Hindi siya naniwala. Sabi niya, hindi ko napapasok ang daliri ko sa kamay niya at hawakan ko yung sugat niya. Hindi ako maniniwala. Pero, ngayon, mas nag-evolve na ang tao. Dati, to see is to believe lang. Ngayon, dapat na raramdaman ng senses para magkaroon ng evidence. Kasi, meron ako nakita sa internet na sinasabi na kayo ba naniniwala sa Diyos? Tinanong sila. Isang grupo ng mga high school students. Karamihan sa kanila sinasabi hindi. Alam niyo kung anong rason nila? Kasi hindi namin nararamdaman. Wala kaming ebidensya na mayroong Diyos. Yun ang sinasabi ng mga kabataan. So, kailangan pala may nararamdaman tayo. Hindi lang pala to see is to believe. Dapat pala to hear is to believe. To feel is to believe. Parang gano'n, Kasi may mga impluensya ng ibang bansa, Tayo talagang Katoliko tayo from the very beginning ng hindi natin inabot. Katoliko tayo. Pero yung iba, hindi po gano'n yung paniniwala. Hindi sila naniniwala hanggat walang ebidensya. Ito po, last week, pinag-usapan natin, si Maria Magdalena, nagtatatakbo. Kasi nakita niya bukas ang pinto. Hindi niya nakita, Pero bumalik siya, nagtatatakbo siya. Kinuha nila ang Panginoon. Hindi ko alam kung saan siya nila dinala. Pero nakita niya ulit doon, yung hardinero, sabi niya, baka alam niyo kung saan siya dinala. Pupuntahan ko, kukunin ko siya. Tapos tinawag siya ng Panginoon, Mary. Doon lang siya naniwala, doon niya lang nakita ang Panginoon. Tayo po, lagi natin naririnig yung sinasabi na God approaches you where you are. Hindi po kasi pare-pareho tayo. Ang term nila ngayon, love language. Diba? Hindi tayo pare-pareho ng paano natin nadadama ang pagmamahal ng Diyos. Si Tomas, kailangan niya maramdaman. Kailangan niya makita para maniwala siya. Si Maria, kailangan niyang makita personally ang Panginoon para maniwala siya. Tinawag siyang Mary. Si Pedro, nung nakita niya ang Panginoon sa malayo, nagtatatakbo siya. So, iba-iba po ang paraan. Yung iba kailangan maramdaman. Ngayong panahon natin, wala nang Panginoon dito sa lupa natin. Paano ba natin nakikita, nararamdaman, naaamoy, naririnig ang ating Panginoon? Yung binasa natin, sinabi doon na nagtatago yung mga disipulo sa upper room. Nagtatago sila. Bakit sila nagtatago? Kasi natatakot sila sa mga Romano na baka sila naman ang susunod na patayin. Wala pa sa kanila yung kapayapaan. So, kailangan nila ng kapayapaan. Kaya, pagdating ng Panginoon, anong unang binigkas niya? Peace be with you. Inulit niya ulit, peace be with you. Itong peace na binanggit ng Panginoon, hindi ito yung ordinaryong peace na walang away, walang gulo. Hindi po ganun yung peace na yun. Ang tawag nila dito, ang term nila dito ay shalom. Yung shalom na yun yung peace sa Panginoon, peace sa sarili mo, peace sa kapwa mo, peace sa creation. So ito, napakalawak ng ibig sabihin nitong kapayapaan na binigay ng ating Panginoon. At dahil dito, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Lumabas sila. Tayo pala mga Kristiyano, hindi dapat tayo tinatago, hindi tayo nagtatago at hindi natin tinatago. Dapat pala lumalabas tayo. Pinapakita natin, pinaparamdam natin, pinaparinig natin, sinasabi natin kung sino ang ating paniniwalaan. At itong linggo na to, ito ay linggo ng banal na awa. May regalo ang Panginoon sa atin dito. Unang-una, yung kapayapaan na binigay niya sa mga disipulo niya. Ganun din ang binibigay niya sa atin. Kapayapaan. Dapat meron tayong lakas ng loob na ituro siya kung sino siya.
Sino ba ang ating Panginoon? Ituro natin sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin. Sino ba ang Panginoon? Dapat may lakas tayo ng loob. May kapayapaan dapat tayo sa puso natin. Pangalawang regalo niya sa atin, pinadala niya ang Banal na Espiritu. Hinihan niya yung mga disipulo. Kasi nung nagkasala ang unang magulang, we are dead to sin. Kailangan ibigay ito ng Panginoon para magkaroon ulit tayo ng buhay. Kaya nga tingnan niyo yung image ng Divine Mercy. Isang pula, isang puti na race, di ba? Anong kahulugan nun? Yung pula, dugo. Yung puti, tubig. Ano yung sinisimbolo nito? Buhay. Para magkaroon tayo ng buhay, binigay ng Panginoon sa atin ito. So, yun, binigay niya ang kapayapaan, binigay niya ang Banal na Espiritu. Meron pang isa. Binigay niya sa simbahan ang power to forgive sins. Dito, in-institute ng ating Panginoon ang sakramento ng pagkakasundo. So, yung confession, bakit nga ba hindi tayo nalang dumiretso sa Panginoon? Pwede naman, di ba? Hingi tayo ng tawad? Pwede naman. Hingi ng tawad diretso sa Panginoon? Pwede naman. Pero binigay niya to kasi sa sobrang awa niya sa buong katauhan, mas ramdam yung pagpapatawad pagka nanggaling sa kapwa natin. Lalo na kung kanino ka nagkasala. Isang maganda ehemplo dito yung Road to Damascus. Di ba, si Pablo, inuusig niya yung mga Kristiyano, pero nakasalubong niya ang Panginoon. At dahil dito, nakakita siya maliwanag na ilaw, at hindi na siya nakakita. Sabi niya, sino ka? Ako si Jesus, inuusig mo. Sabi niya, pumunta ka sa Damascus, at meron kang pupuntahang tao doon. Alam nila gagawin mo. Sabi sa kanya. So, pinadala sa kanya si Ananias. Si Ananias, isang Kristiyano, sinabihan siya na puntahan mo si Saul. Lay your hands on him para mapatawad ang kanyang kasalanan. At makakita muli. Kaya nga siya nakakita muli at nagbago ang kanyang buhay. Naranasan niya ang Panginoon sa pamamagitan ni Ananias. Nakaramdam siya ng pagpapatawad dahil pinadala ng Panginoon si Ananias. So, ito yung mga regalo sa atin ng Panginoon, itong linggo ng banal na awa. Sana tayo, konekta natin. Tayo ba ay pinanggagalingan din ng awa? Meron ba tayong kapayapaan sa puso natin? Nabibigay ba natin ito? Alam ko naman nagagawa ninyo, pero pinapaalala ko lang. Tayo ba ay napupuspos ng Banal na Espiritu? Nagdadasal ba tayo? Alam ko nagdadasal tayo. At pangatlo, tayo ba ay tumatanggap ng sakramento ng pagkakasundo? Tanong ko lang po. Be honest ha, etong Holy Week, sino ang nag-confess ng kasalanan? Yung sa totoo lang. Pero di pa naman huli. Buhay pa tayo, di ba? So ibig sabihin, may pagkakatao pa tayo gawin yun. Sana let us take advantage of that gift ng Panginoon na magkasundo tayo uli, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Lalo na ngayong linggo ng banal na awa. So sana maging daluyan tayo. Gaya ni Ananias, naging daluyan siya ng awa ng Panginoon. Hindi lang po kailangan makita natin, dapat tayo nagbibigkas tayo. Dapat pinaparamdam natin sa mga anak natin yung banal na awa ng Panginoon. Tapusin natin ang ating pagninilay sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Tingin natin ang pagdarasal ng ating banal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Again, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.